Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Babalik live na naman ako sa aking YouTube channel. Kung baguhan ka pa lang sa aking channel ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking mga susunod na mga videos. Ito ang aking bulalakaw na mutya o galing ito sa Himpapawid o sa Kalawakan. Itong bato na ito. Dahil nga po itong bato na to ay nakikita ito sa itaas ng langit o falling star stones o tinatawag na wishing stones. Yan po ang mutya o bato na galing sa Kalawakan. Tinatawag ito bulalakaw dahil nga sa Bisaya bulalakaw yung bituin na nahuhulog na may dalang power o pamahiin na pwede kang mag-wish. Kaya ang tawag dito sa spiritual wishing stone. Pero bakit ba natin makikita ito at paano ito nakikita na bumagsak sa'yo? Dahil ito kapag bumagsak ito sa'yo na nandyan talaga sa harapan mo ay pambihira lang yan na bumagsak. Kaya karamihan na makakakita sa mga batong ito ay yung mga baboy ramo o yung mga ahas o yung kahit anong mga hayop na nandyan sa kagubatan. Dahil sila ang unang nakakakita sa mga nature na nahuhulog galing sa itaas. Ang kasaysayan po nito ay bago pa lang ito nakuha ng isang baboy ramo, dahil sa baboy ramo ko ito nakukuha. Nung ito'y bumagsak na galing sa itaas, patungo sa baba, nagbabagang apoy pa po ito. Karamihan na ito'y bumagsak ay gabi. Kaya pagbagsak sa lupa ito'y nagbabagang apoy tapos makikita ito ng mga baboy ramo. Kaya habulin nila ito at kagatin. Kaya pagkagat nila at yan ay mainit-init pa kaya maraming formation na kanya-kanyang hitsura o style ang mga bato. Dahil nga nung mainit pa yan ay kinagat nila kaya karamihan sa mga bulalakaw ay may kagat. Dahil nga gawa yan ng kagat ng baboy ramo. Kaya ang mga baboy ramo minsan kapag makakita ka ng baboy ramo sa kabundukan na naghahunting ng baboy ramo, minsan may baboy ramo na hindi matablan ng bala. Minsan hindi rin matamaan. Dahil nga ay mayroon silang bato na bulalakaw o falling star stones itong bato na ito. Dahil mayroon siya lang ganito. Ito malaki ito dahil lumalaki din ito. Yan. Malaki talaga siya. Mayroong nagsasabi ito din ay tiktite. May nagsabing tiktite. Pero yung nakakakita dito sa amin, yung mga matatanda, may nakapagsabi sa amin na yan ang kasaysayan sa batong bulalakaw. Kaya ako nakakuha na ako ganito nung naghahunting kami ng mga pinsan ko sa Kamuddukan. Meron talagang mga baboy ramo na hindi sila matamaan ng bala. Kung matamaan man ng bala, hindi tatablan. Noon sa amin, meron akong binaril na baboy ramo. Ang ginamit kong baril yung surit-surit. Kung nakakita na kayong baril na surit-surit, yung asimbol na baril na kinukuha namin yung pulbura sa pusporo. Kinukuha namin yung mga pulbura sa posporo. Tapos hinalo-halo namin, kiniskis namin yung gilid ng posporo. Tapos pinipino-pino namin, binlad sa araw, tapos nilagay, binala namin sa surit-surit. Yun, malakas pa yun sa malakas pa yun si importin yung surit-surit. Tapos yung ginamit naming tubo, yung tubo ng yung manubila ng sasakyan, may butas yan. Yan ang ginamit naming surit-surit. Tapos binaril namin yung
baboy ramo, may natamaan pero hindi naman namatay, nakatakbo. Meron ding hindi natamaan. Nagulat kami sa sobrang lapit, bakit hindi namatay, bakit hindi natamaan. Kaya pala ay meron siyang batong ganito. Noong hinahunting namin yung yung malalaking baboy ramo talaga, hinunting namin yan. Pumasok kasi sa kuweba. Nung lumabas yung baboy ramo, binaril namin, ay hindi talaga matamaan, hindi rin matablan. Dahil nga ay marami kaming nag-aabang na hinahunting yon. Dahil yung mga baboy ramo kasi sa kabundukan, yung mga pananim ng mga tao doon sa amin, kinakain yung mga mais, mga bisol, kamuting kahoy, mga kamote, yon. Kinakain nila yan, kaya binaril namin yung mga baboy ramo. Noong pinakamalaki na aming nakikita, yun talaga ang paborito naming hulihin dahil malaking karne yon. Inaabangan talaga namin dahil hindi siya matablan. Inaabangan namin na umiinom siya ng tubig doon sa tabi ng ilog. Nung umiinom na siya ng tubig, meron siyang iniluwal na bato na sobrang itim. Yun, hinahunting namin. Tapos nung iniluwal na yung bato, binaril na namin, saka na siya natablan. Kaya pala ito pala ang kanyang anting-anting. Kaya hindi siya matamaan at hindi matablan. Kaya kung magkuha kami ng mga bulalakaw, yung ginagamit ng agimat ng mga baboy ramo, hindi na kami bumaril ng baboy ramo dahil yun lang pala ang sumpa. Kailangan na magpunta muna siya sa tabi ng ilog, umiinom ng tubig, iluwal na lang yung bato nila na ganito. Saka na namin makuha yung ganito. Kaya naghahunting ako ng bulalakaw. Sinubaybayan ko yung daanan ng mga baboy ramo. Kung saan sila nakadaan, diyan sila paulit-ulit magdaan. Kaya sa tabi ng ilog, inaabangan ko yan. Noong iniluwal na yung bato, yun, sinigawan ko lang. Uy, ganon. Tumakbo yung baboy ramo, naiwan yung bato, yan, nakuha ko yan. Kaya marami akong bulalakaw na nakukuha. Maraming bisis na ako nakakuha ng bulalakaw. Kaya ang gamit po ng bulalakaw, yun, hindi ka matablan. Kung matablan man, hindi ka matamaan. Kung matamaan man, hindi ka matablan. Kung minsan hindi ka matamaan, yun. Minsan hindi ka rin makikita. Tapos ang spiritual survey ko nito, dahil nagdadala na ako nito, malakas ito sa spiritual healing. Dahil nga ito ay galing sa langit, dahil sa mga matatanda, kung may mga bituin na nahuhulog galing lupa, mag-wish ka kung ano ang iyong ini-wish. Kaya kapag nandito na ito sa'yo, mag-wish ka na lang kung ano ang dapat mong i-wish dito sa batong ito. Kaya maraming nagtataka kung bakit maraming ganitong klaseng mga bato. Tiktite, yung mayroon magsasabi na tiktite, may bulalakaw, may mga itim, ganon. Yan ay galing sa itaas. Hindi ka na kayo magtataka kung may maraming kagat yan dahil nga ay galing yan sa baboy ramo. Minsan din mahulog yung mga ganitong klaseng bato, hindi nakagat ng mga hayop, kaya walang balana na kinakagat. Ito ay may kagat ito. Ito may mga kagat malaki ito. Ang tagal na ito sa akin, ngayon ko lang ina-vlog. Yan. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ingat po kayo palagi.